Shortest vlog. May lakad po kasi ako ngayon at yes, hindi ko na lang makasama ko. Update lang po doon sa lupang iginagala na naman namin. Alam nyo naman na para kumita tayo. Okay, ano ba itong vlog natin ngayong umaga? Ano yun? Nandun ba yung kotse nila? Wala pa, sorry. Okay, may nakita po kasi akong post, pangalawa na po ito, tungkol po sa mga Gen Z, they are shouting Jesus, no? And natuwa po ako. Siyempre, tayo millennials tayo. Alam nyo tayo mga millennials po, no? Hindi naman po sa pagkukompare ng mga anik-anik sa buhay. Tayo po kasi, nung panahon po natin, ang Bible study po sa atin, mas siniseryoso po natin, mas I can say na mas less distraction. Although nung panahon natin, I'm talking to kapwa millennials natin dito, no? Nung panahon natin may mga cellphone na tayo, pero di keypad pa nga po yung iba doon mostly. Mostly, 'di ba? Mga Nokia, mga ganyan. But alam niyo, pag may nag-text noon sa amin, to kwento ko lang po sa inyo, tsaka yung muntik na akong maaksidente. May nag-text, may gawain ng Lord, ganyan, and all that. Magdala ka ng mga lessons mo na during that time nakasulat lang po sa, alam niyo yung yellow paper na nabibili sa kung saan-saan dyan sa tabi-tabi na yellow paper, no? Doon lang po nakasulat yung mga lessons namin. Sulat kamay po yun namin. Hindi po siya kinuha sa internet, hindi po siya, sulat kamay po yun. You can see the dedication during that time. Hindi naman ako nagbubuhat ng bangko namin, no? Pero nakapag-compare ko po kasi yung difference ng ministry way back then to now. Okay? I'm talking about 2006, 2007. Ay, ang init ng mga tao noon. Panginoon ko, Lord, hallelujah. Sobra. Minsan, papatawag pa po kami. May isang matanda na parang nalungkot, na depressed sa buhay. I think yung matanda po, if I'm not mistaken, nasa magsi-60 siya. Mga 58 ganyan, magsi-60. Then they asked me na to come. Then dalawa kaming pumunta, syempre si Brother Mark. Yun, alam niyo, umiyak itong matanda. Nung kabataan daw niya, siya ay sikat na basketball player. Hindi sa buong Pilipinas, maybe siguro dun sa kung saan yung lugar niya, na sanay siya sa ganoon. Ang bida noon siya. Pero sinabi ko, hindi na po kayo bida ngayon. Tingnan nyo, nagbago na po yung itsura ng katawan nyo. Oo nga, sabi niya. Yun nga ang point ko, sabi niya. Ngayon ang bida, alam nyo kung sino? Si Jesus na. Bakit ganon, sabi niya pa? Dahil, pa nagkakaedad daw noon. Depende lang po sa nagkakaedad yan. At least kayo po, sabi ko, tatay ko, nakilala nyo ang Panginoon. Oo, dahil, alam niyo, nagba-Bible study po kasi kami. No? So, gusto niyang makarinig. At nadala po namin sa church itong matandang ito, sa isang gawain. Nauna pa po sa amin. Nung dumating nga kami doon sa gawain ng Panginoon, sabi ng mga nandun, yung invite ninyo, nauna pa sa inyo, nakakahiya kayo. Ganun pa nga kami. Talaga? Pinilit pang pumanik doon sa second floor. Matanda. May sakit po kasi yun. Hanggang pumanaw siya. Amen. Imang ganyan. Alam niyo ang sarap po sa feeling, no? Ng ministry na alam mong kagamit-gamit ka sa gawain ni Lord. No? Ayan ang millennials. Kami po yon. Tapos nung nag-rise na po yung tinatawag na digital age. At digital age na rin naman na kami. Bakit? Pero hindi lang po kasing modernized ngayon dahil yung social media po nag-accelerate. May social media na rin po tayo noon. Actually, may Facebook na rin po nung panahon namin noon. 2006, 2008. Pero more on, gumagamit pa kami ng mga laptops. Pupunta pa kami sa mga computer shop. Ganun pong uso noon. No? Pero ngayon, iba na po eh. So, bawat phones, no? May mga gadget na tayo. At maganda naman po ngayon, nagagamit na po natin ito sa vlogs. No? Bakit ko po sinasabi ito? Kasi ang sarap pong gunitain noong mga panahon na alam mo ang ministry is something na napakahalaga sa bawat Kristiyano. Which is, I hope, sana ngayon ganun pa rin. Pero
Aminin na po natin, may mga nagbago na po, no? Kaya naman po, ang gagawin na lang natin kung ano yung pinakabagong way how to reach people like this, YouTube and all that, you know what, all social media platforms, whatever it is, gamitin natin for the glory of Jesus. Especially right now, no? Yung panahon natin ngayon. Bakit? Palagay ninyo, yung nangyayaring gulo ngayon na yan, yung pagtaas ng langis ngayon na yan, eto na po. May nag-comment nga po yung sabi niya, ito na kaya yung nandun sa ganitong book, ganito nga. Sabi ko, only God knows. Pero pag titignan mo naman, parang ganun na nga. Kasi ayaw ko magsabi na, oh, ayan na nga. Kasi alam niyo, maraming seemingly na ganyan na rin nangyari nung araw eh. Tandaan niyo yung 1991 Gulf War. O, ganyan din ang sabi niya, ito na yung war ng ganito, ganyan. Hindi nangyari. Kaya pinaka-safe pa rin po, be grounded on the word, na avoid mo na yung mga masyadong sarili mong interpretation, no? More on, sabi ng Bible ganun ba? Hanggang doon lang tayo. Pero mahalaga po ngayon yung mga Gen Z, ito balik po tayo sa topic, they are very excited, shouting Jesus. Marami na pong lumalapit ngayon sa Panginoon na nakakakilala. Alam niyo yung mga nakikita niyo dito sa Facebook, totoo pala yun, yung mga si Jesus nagpakita rito sa taong ito, sa dream niya. Nagpakita po siya, ang Panginoon po. Huwag nating ikukulong ang Panginoon dun sa sarili nating kaisipan. Dahil ang Panginoon, pwede siya magpakita kahit kanina gusto yan. Para ma-convert yung tao, magkaroon ng conversion. Kaya hindi po ako cessationist kasi I believe right now, nagpapatuloy pa rin nagre-reveal ang Panginoon sa atin. Pero dapat yung revelation based on the Word. You cannot, sabi ng Panginoon sa akin, mahirap yun. Sabi ng Panginoon sa iyo, ba't hindi sinabi sa akin? O dapat yung sasabihin mo sinabi ng Panginoon sa iyo, it's biblical. Also, can be found in the Bible. Hirap nun. Sabi ng Panginoon sa iyo, ba't di sinabi sa amin? Ikaw lang ba anak ng Diyos? O, di ba? Ganun yun? O, kaya nga po ang pinaka-safest sa Bible. Kasi sa Bible, nandiyan na lahat na isulat na. And I believe, si John na talaga yung pinaka-last na, pinagrebilan para makarating sa atin yung buong Biblia. Di ba? Nandiyan na sa atin ang Bible. Oo. Ngayon, kung may mga special revelation man dyan, di ba, nagbukas ka ng Bible, o tamang-tama, angkop na angkop yun para sa iyong situation. Ganun yun. At, namimiss ko talaga yung gawain namin dati. Sobra. Inaabot kami ng almost 1 o'clock ng madaling araw. May 2:00 pa nga minsan eh. Oo. Dahil aminin natin, sobrang bata pa kami noon, kayang-kaya pa ng katawan, di ba? Puyatan, walang problema. Pero sa paglipas ng panahon, nagkawatak-watak po kami, ganun-ganon, at yun, nag-rise na nga yung high-tech, social media, sumobra na pong, tapos nag-pandemic, lalo na at ngayon ang gawain ng Panginoon nasa Zoom na lang, no? Tayo. Mas gusto ko na po yung ganito rin naman din. Ako naman po gagamitin ko po ang lahat for the glory of the Lord dahil I believe ang panahon nagbabago. Huwag nating ikulong ang Diyos doon sa panahon mo. May nagsabi po sa akin kahapon, hindi na uso ang entertainment system. Alam niyo ba yung sinasabi kong entertainment system? Kasi yung entertainment system po ng auntie namin na galing Amerika binigay sa amin, pinaghiwa-hiwalay ko na lang po. Hindi, magagamit pa yung DVD player pero yung mga amplifier and all that, ang hirap pong i-connect. Pinaghiwa-hiwalay ko na lang po. Yung gumagana pa naman po pero pwede mo i-connect sa ganito, pwede mo i-connect sa ganyan, magamit pa rin. Pero hindi na katulad ng dating entertainment system. At saka kaysa manood ka ng DVD ngayon, maski sabihin mong original yung DVD, ito yung panahon namin eh. 'Di ba? Mas malinaw pa rin yung 4K pag nanonood ka sa YouTube. Maniwala kayo. Sobrang linaw na po ngayon. Nanonood ako ng pelikula dito sa Netflix. Tapos may kopya ako nung sa DVD. Sinubukan kong i-play. Kalayo na po eh. Kalayo na talaga. Maganda na yung sa 4K. Maganda na yung sa Netflix. Ganyan po talaga. Nagbabago po. Habang paparating si Kristo, magbabago yan. Hindi mo pwedeng i-apply yung 19 kopong-kopong. Ay sana ngayon pa rin. Ay hindi na pwede. Nagbabago nga. And we cannot perfect everything. Ang alam lang natin sasabay tayo sa Agos. At sasabay ng Agos natin na yan. Ay sorry po. Sasabayin at sa pagsabay natin ba yan? At sa pagsabay natin sa Agos na yan, we believe nakaangkla tayo kay Jesus. Good morning.